na mga rallyista lumipat sa Maynila matapos bawiin ng Quezon City ang kanilang permit para mag-rally sa EDSA ngayong araw. Pag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects, wala umanong ebidensya. Philippine National Police tinututukan ang pagbabantay sa mga transnational online group na nagsusulong ng karahasan sa mga kabataan. Critical water level sa Magat Dam, posibleng maabot sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. US President Donald Trump ipinag-utos ang pagbubukas ng runway para sa supersonic flights. June, sa mga oras na ito ay hindi pa nagsisimula ang opisyal na programa pero nakadeploy na ang mga otoridad na magpapanatili ng kaayusan sa lugar. Matapos na hindi payagan ng Quezon City Local Government Unit, dito na lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang religious group na nagsagawa ng rally sa EDSA White Plains noong Martes hanggang Miyerkules. Sa mga oras nito, hindi pa opisyal na nagsisimula ang programa dahil ongoing pa rin ang paglalatag ng stage sa lugar. At para matiyak ang seguridad, nakadeploy na ang mga tauhan ng Manila Police District sa Liwasang Bonifacio. Samantala, ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau at Metropolitan Manila Development Authority naman ang nangangasiwa sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan. Sa ngayon ay nakararanas ng moderate o bahagyang pagsikip sa daloy ng mga sasakyan sa P. Burgos Avenue. Ito yung mga sasakyan na galing ng Quiapo, Maynila patungo ng Manila City Hall at Taft Avenue. Yun kanina, inanunsyo nga ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na walang klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan dito sa Maynila upang hindi na rin maabala ang mga estudyante at guro na papasok sa mga eskwelahan. Nasa 3 lanes ng EDSA sa area ng White Plains Avenue ang pinaradahan ng mga sasakyan ng mga rallyista sa EDSA People Power Monument noong Martes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, natanggal na rin ang mga sasakyan kinagabihan ng unang araw ng kilos protesta ng religious group. Ngunit binigyan diin ng ahensya na ang ginawa ng mga rallyistang may sasakyan ay paglabag sa batas trapiko, partikular na ang illegal parking. Mayroon itong multa na aabot sa 2,000 piso kahit wala ang driver ng sasakyan. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes, nahuli nila ang lahat ng mga lumabag sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Wala naman kami na monitor. And so far as I'm concerned. Bagaman naka-red alert status ang puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa gitna ng idinaraos na rally ng isang religious group, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala silang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad sa bansa. Paliwanag ng Defense Chief, routine at normal na anya ang hakbang na pagdedeklara ng red alert status ng AFP sa tuwing may malaking pagtitipon o mga kilos protesta. Anya, support lamang ang papel ng AFP sa Philippine National Police upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Routine lang naman yan. There's ongoing coordination with the PNP. Ang AFP ay support lamang sa PNP. Pangalagaan yung katahimikan. Hindi mapipigilan ng mga kilos protesta ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ang mga nangyayaring rally ay parte ng freedom of expression ng naturang religious group. Ngunit wala umano itong epekto at tuloy pa rin ang timeline nang matanong kung may inaasahan pa ring pagkakaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ako pa ulit-ulit. Nothing has changed. We will file. We will. Sir, this week pa ba? This week pa rin po. This has not changed yet. Okay? Iginiit ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, dating House Speaker, na walang batayan ang mga akusasyong nag-uugnay sa mambabatas sa umano'y mga ghost flood control projects. Ito ang tugon sa pahayag ng Ombudsman na gagamitin ito ang testimonya ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan para sa binubuong kaso laban kay Romualdez.
Ayon kay Atienza, sa lahat ng isinagawang pagdinig sa Senado, Kamara at iba pang opisyal na investigasyon, wala umanong dati o kasalukuyang opisyal ng DPWH ang nagturo kay Romualdez bilang may kinalaman sa pagpaplano, procurement, implementasyon, inspeksyon, pagbabayad o pagpapalabas ng pondo para sa mga sinasabing maanumalyang proyekto. Ipinaliwanag din niya na ang proseso ng pambansang budget ay hindi kontrolado ng iisang tao. Anya, inihahanda ng ehekutibo ang National Expenditure Program sa pamamagitan ng Department of Budget and Management at ng implementing agencies. Pagkatanghali sa June, inatasan na nga ng pamunuan ng pambansang pulisya ang PNP Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng maigting na cyber patrolling. Ito'y upang hindi mabiktima ang mga minor de edad ng grupo na layong gawing marahas ang mga kabataan. Ipinagutos na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon sa tinatawag na adult groomer online. Ang adult groomer ay sinasabing may kaugnayan sa 764 Network na isang transnational online group ng mga extremists. Ang hakbang ng PNP ay kasunod ang mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa Senado kaugnay sa grupo na aniyay nagmamanipula sa mga menor de edad. Ayon kay General Nartates, aalamin ng mga investigador kung may mga Pilipinong sangkot sa mga aktibidad ng 764 Network at kung may iba pang mga menor de edad na maaaring maging target ng grupo. Pinaniniwala ang posibleng na biktima ng grupo ang mga menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban. Umabot sa 235 ang mga nakapasa mula sa nasa 796 na mga kumuha ng Sharia Bar Examination para sa taong 2026 ayon sa Supreme Court. Top 1 sa Sharia Bar Exam si Ahmad Nuscavato at Van Regine Lim Perlas na kapwa nakakuha ng 89.15% na rating. Ang Sharia ay ang kalipunan ng mga batas at gabay na moral ng mga kababayan nating Muslim. June, kapag umabot sa critical level na 160 meters ang tubig sa Magat Dam, maaaring mabawasan ang supply ng patubig sa ilang sakahan at maapektuhan din ang produksyon ng kuryente mula sa hydroelectric power plant kung magpapatuloy ang kakulangan ng ulan. Sa pinakahuling update ng NEA Maris kaninang alas 8 ng umaga ngayong July 2, nasa 163.73 meters above sea level na lamang ang reservoir water level ng Magat Dam. Ito ay mas mababa pa kaysa 163.78 meters na naitala kaninang alas 8 o alas 5 ng umaga. Wala rin nakabukas na radial o spillway gates. Babala ng NEA Maris, posibleng maabot ang critical level na 160 meters sa loob ng 5 hanggang 6 na araw kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig at hindi magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa watershed. Naglabas ang US Department of Transportation ng panukalang bagong regulasyon para sa mga supersonic flight. Ito ay sa bisa ng executive order ni Pangulong Donald J. Trump sa halip na limitahan ang bilis ng mga susunod na henerasyon ng supersonic aircraft. Nakatuon ang bagong panuntunan sa noise limits o antas ng ingay. Ayon sa White House Office of Science and Technology Policy, layunin ng inisyatiba na muling buhayin ang supersonic innovation na mas mabilis, mas tahimik at mas ligtas na biyahe sa buong bansa. Isang residential community sa Central China ang umani ng atensyon dahil sa kakaibang cooling system na tinatawag na rooftop rain. Sa expose ng spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China, makikita na sa pamamagitan ng mist na ibinubuga mula sa bubong, bumababa ang surface temperature ng lugar ng 5 hanggang 8 degrees Celsius sa loob lamang ng ilang minuto. Ang teknolohiyang ito ay nakikitang makabago at praktikal lalo na sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Bukod sa kaginhawahan, nagiging modelo rin ito ng mga komunidad na naghahanap ng sustainable cooling solutions.